mga tao are so confident with their giftings na akala nila dahil ang anointing nagpo-flow sa kanilang giftings, hindi na nila kailangan ng fruit. Hindi kasi porket magaling kang preacher, mabait ka. Hindi porket maganda ang boses mo, maganda ang ugali mo. Come on now. Come on now. Sabi mo sa katabi mo, parang para sa itong series na ito. Amen? That some of us are so confident. Everybody say confident. With what? With our giftings. Na minsan, some of us are living in the lifestyle of sin, and yet nararamdaman ng tao yung anointing. Nararamdaman ng tao na na-bless sila, na bago ang kanilang buhay. Kaya sinasabi ng iba, kahit pala mabuhay ako sa kasalanan, okay lang, na-transform ang kanilang buhay. Nakalimutan ng ibang tao na ang gift dumadaloy kahit sa dirty vessel. Even through a wicked king, pwedeng i-bless ng Lord ang bansa. Kahit na hindi okay, hindi God-fearing ang mga government official, if God wants to bless the Philippines, He can do that through the giftings. Amen? But we don't pursue the gift only. We pursue the fruit. Kasi ang fruit dumadaloy lang sa mga surrendered na buhay. Amen? Amen? For example, si King Saul. Si King Saul, hari, pero walang intimacy kay Lord. Si Judas, kasama lagi si Lord, pero binitray ang ating Panginoong Yesus. Kung iniisip natin na mai-impress ang Lord sa galing natin at sa giftings natin, tatandaan niyo po ito, hindi na po kailangan ng langit ng performer. Marami ng magagaling na performer sa langit. Ang kailangan niya, servants, na willing na mag-humble ng kanilang mga sarili para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Therefore, maganda ang manifestation, maganda ang wisdom, maganda ang knowledge, maganda ang miracle. We want the spectacular things na bumaba ang presensya ng Panginoon at ibigay niya ang apoy sa atin. Pero after the fire, where's the fruit?